ating scripture reading sa Tagalog na mababasa po natin sa unang Samuel chapter 17 verses 31 hanggang 37. Nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David at ipinatawag niya ito. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Hindi pa tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya. Ang Pilisteyong iyon, batang-bata ka pa. Samantalang siya isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan." Ngunit sinabi ni David kay Saul, "Ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinadahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinaharap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Pilisteyong iyon, sapagkat ang nilalait niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay." Idinugtong pa ni David, "Iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong iyon." Kaya sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at samahan ka nawa ni Yahweh." Before po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, minsan pa kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat Lord sa pagkakataon na muli kaming sasamba sa iyo at muli kaming mag-aaral ng iyong salita. Patuloy na mangusap ka, Panginoon, sa umagang ito. Maging sa akin po, Panginoon, na gagamitin mo po upang maghayag ng iyong salita. Anumang karumihan o pagkakasala ang nakikita mo sa aking puso, ay patuloy na pakalinisin mo po ako upang maging pagpapala ang iyong salita, Panginoon, ngayong umaga. Ikaw ang siyang makita, ikaw ang siyang maitaas, Panginoon, ngayong umaga. At sa iyo po namin pinagkakatiwala at ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, alam ko po na pamilyar na tayong lahat sa teksto na pag-aaralan natin ngayong umaga. Yan, sapagkat bata pa lang tayo, ay marahil ay naririnig na natin ang kwentong ito. Yan, sino na po nakarinig ng kwentong ito? Ay, kawawa naman, ilan pa lang mukhang ituturo ulit sa Sunday School. Hindi nila alam ang story na to, di ba? Bata pa lang po tayo, ay ito na yung favorite. Sino po may favorite ditong story na to? Yan, yung story po nino, ni David at Goliath. Yan, kaya naman po, ang pamagat ng mensahe sa oras na ito ay Conquering Goliath. Sa Tagalog po ay talunin ang mga Goliath sa ating buhay. Ngunit bago po ako magpatuloy na magsimula sa ating pag-aaralan ngayon, alam niyo po ba ano ang ipinagdiriwang natin ngayong araw na to? Ayan, syempre, nakikita nyo ang daming youth. Ayan, pinagdiriwang po natin ang araw na ito na espesyal sapagkat ngayon po ay pinagdiriwang natin ang araw ng mga kabataan o Youth Day. At kung sa pagkakataong ito ay meron po kayong katabing isang kabataan, pakibati nga po siya ng Happy Youth Day. Ayan. Ayan. Pati po yung mga feeling young at heart pa rin, batiin nyo rin po, Happy Youth Day. Ayan, okay. Di ba? Hindi yung pagkabataan, sila lang ang youth. Tayo po, mga feeling young at heart, youth din tayo. Amen? Amen. Ang anak ng Diyos, hindi tumatanda. Amen po ba? Amen. Yan, lahat po tayo ay bata sa paningin ng Diyos. Okay. Yan, ngayon naman po, ay nais ko po kayong tanungin. Yan, kayo po ba ay naniniwala sa kasabihang isinulat ni Dr. Jose Rizal? Ano po yon? Ang kabataan, ang pag-asa ng... Sino po naniniwala rito? Na ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Naku, nakakalungkot, di na sila naniniwala. O youth, di na naniniwala yung mga nanay at tatay natin na pag-asa kayo ng bayan. Ayan, di ba? Sa ating kasaysayan po, ay hindi natin maikakaila na mayroong mga kabataan ang malaki ang naging bahagi sa ating bansa o maging sa ating mundo. Magkakaroon muna po tayo ng kaunting pag-aaral sa kasaysayan. Ayan, isa na rito, ang isa sa ating mga bayani na si Emilio Jacinto. Ayan. Sino po nakakilala kay Emilio Jacinto? Ayan. Oh, ayan. Okay.
Yan, sa edad po na 19 na taon, yan, naging bahagi siya ng isang katipunan. At di kalaunan ay tinawag na utak ng katipunan. Biruin mo, 19 years old, itong si Emilio Jacinto. Yan, pangalawa po ay si Gregorio H. Del Pilar. Yan, balik po tayo mag-aral ulit tayo. Yan, si Gregorio H. Del Pilar, na sa edad ng 21 taon, siya ay isa sa mga naging pinakabatang general noong 1896 sa digmaang Pilipino at Amerikano. Biruin mo, 21 taon nakikipaglaban na yan sa digmaan. Yan. Bago namatay sa labanan, sa Pasong Tirad, ilan ito sa mga salitang kanyang sinabi. Yan. Sabi niya po, nais niyo bang mamatay na tumatakbong mga duwag o mamatay sa pakikipaglaban? Naway maging tapat tayo sa ating mga salita. Ikatlo naman pong kamanghamanghang kabataan ay si Joan of Arc. Yan. Sino po si Joan of Arc? Bagaman isang babae sa edad na 17 taon, biruin mo 17 years old. Yan, matagumpay niyang natulungan ang mga sundalong Pranses na manalo sa labanan noong Marso 1429. Kahit na siya ay nasugatan sa laban, sa panahong ito, siya isa ng mahusay na mandirigma. Biruin mo, babae. 'Di ba? At 17 taon, nakikipagdigmaan na rin. 'Di ba? Siya po si Joan of Arc. Next naman po, ang panghuli ay si Alexander the Great. Sino po nakakilala rito? O youth, alam nyo to dapat kasi tinuturo sa school to. Ayan, si Alexander the Great, sa edad na 20 taon, siya ay naging hari ng Macedonia. Biruin mo 20 taon, hari na. Yan, ng Macedonia. Sa edad namang 24 na taon, nasakop niya ang Tiro at Ehipto kung saan itinatag niya ang lungsod ng Alexandria. Yan. Alam niyo ba na malaki ang naging bahagi ni Alexander the Great bilang paghahanda sa pagdating ni Jesus? Biruin niyo, hindi pa pinapanganak si Jesus, nandiyan na si Alexander the Great. At malaki po yung kanyang naging bahagi yan sa pagdating po ng ating Panginoon. Nagkaroon ng karaniwang lengguwahe ang maraming bansa, walang iba kundi ang salitang Griego. Yan. Ang salitang Griego po ay ang siyang ginamit ng wika upang maisulat ang bagong tipan. Greek word po ang ginamit para masulat po yung New Testament. Gayon din naman, ginamit ng Diyos si Alexander the Great upang matupad ang propesiya ng Diyos tungkol sa lungsod ng Tiro na nasa bansang Lebanon. Ito po ay mabasa natin sa Ezekiel chapter 26 verse 12 at 14. Yan. Sabi po rito, sasamsamin niya ang inyong ari-arian, iguguho niya ang inyong mga tanggulan, gigibain ang iyong magagarang bahay at itatambak sa dagat ang mga bato at kahoy na gumuho. Mag-iiwan lamang ako ng malapad na batong bilaran ng mga lambat at hindi ka na muling itatayo bilang isang lungsod, akong si Yahweh ang may sabi nito. Yan, ilan lamang po sila sa mga kabataan po na malaki ang naging bahagi sa ating kasaysayan. Gaya nga po ng pinagdiriwang natin, mga kabataan, sa panahon na yon, youth po ang ginagamit. Yan, hindi naging hadlang ang kanilang kabataan upang ipaglaban nila ang kalayaan ng kanilang bansa, maging ang kanilang mga adhikain sa buhay. Yan, gaya nga po ng kabataang ito sa Biblia ay meron ding isang kabataan na ginamit ng Diyos upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa kanilang bansa. At ito ay walang iba kundi sino po? Si David. Yan. Sino nga ba itong si David? Yan. Yan. Si David po ang pinakabata sa 8 anak ni Jesse na mula sa Bethlehem, Judah. Yan. Si Jesse po ay may 8 anak at si David po ang bunsong anak po ni Jesse. Isang pastol, tagapag-alaga ng mga tupa ng kanyang ama, pinili ni Yahweh upang maging susunod
na hari ng Israel. Yan po si David. Kung titingnan po natin ang pagpili ni Yahweh kay David bilang susunod na hari ng Israel, tila hindi siya ang nararapat na maging hari kung pagbabasehan ang kanyang edad at kakayahan. Ngunit tulad ng sinasabi sa unang Samuel chapter 16 verse 6 at 7, nang makarating na sila, nakita ni Samuel si Eliab, nakatatandang kapatid ni David. Pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano yung katayuan ng tao. Ang tinitingnan ng ating Panginoon ay yung puso. Kahit bata ka man, kahit matanda ka man, lagi nating iisipin ang tinitingnan ng ating Panginoon ay ang ating puso. Ang konteksto po ng mga talatang ito ay inutusan po ni Yahweh si Samuel sa tahanan ni Jesse upang piliin sa mga anak niya kung sino ang magiging susunod na hari ng Israel. Inakala ni Samuel na si Eliab, ang pinakamatandang kapatid ni David, ang hinirang ng Diyos. 7 sa mga anak na lalaki ni Jesse ang dumaan sa harap ni Samuel. Ngunit wala isa man sa kanila ang pinili ng Diyos. Nagkataon namang wala si David ng panahong ito dahil siya ay nagpapastol ng mga tupa. Pakinggan po natin ito mga kabataan, yan, mga youth. Si David po, sa panahon ng kanyang kabataan, makikita natin na siya ay responsable at masunurin sa kanyang mga magulang. Dahil kilala ni David ang kanyang Diyos, sinusunod niya ang mga utos ng Diyos, isa na rin ang pagsunod sa kanyang magulang. Mababasa natin ito sa unang Samuel chapter 17, verse 17 hanggang 20. Isang araw, inutusan ni Jesse si David, anak, dalhin mo nga agad itong 5 salop ng sinangag na trigo at 10 tinapay sa iyong mga kapatid na nasa kampo. Ibigay mo naman ang 10 hiwang kesong ito sa pinuno nila. Tingnan mo na rin ang kalagayan nila at ibalita mo sa akin. Mag-uwi ka ng kahit anong bagay na makapagpapatunay na galing ka nga roon. Verse 20, kinabukasan, maagang bumangon si David, ipinagbilin niya sa iba ang mga tupang inalagaan at nagpunta sa lugar ng labanan. Dala ang pagkaing ipinabibigay ng kanyang ama. Nang dumating siya sa kampo, palusob na ang buong hukbo at sinisigaw ang kanilang sigaw, pandigma. Mga kabataan, kung nais nating malugod ang Diyos sa atin at pagpalain niya tayo, maging responsable tayo. At sundin natin ang ating mga magulang gaya ni David. Tandaan natin, ang pinipili ng Diyos ay ang mga taong handang sumunod sa Kanya. Paano ka susunod sa Diyos kung sa simpleng utos ng iyong magulang ay hindi ka na marunong sumunod? Makikita natin sa panahon ng kabataan ni David, marami ng tungkulin na nakaatang sa kanya. Ngunit sa kabila nito, hindi siya nagreklamo. Sa halip, ginampanan niya ang lahat ng ito ng may kagalakan at pagtitiwala sa Diyos. Ginamit din ito ng Diyos upang ihanda siya sa mas malaki pang tungkulin na gagampanan niya sa hinaharap, ang pagiging susunod na hari ng Israel. Sino nga ba si David? Sa panahon ng kanyang kabataan, si David ay, sabay-sabay nga po nating basahin, mandirigma. Ayan. Kanina po ay nakilala natin si David. Siyempre, hindi naman natin pwedeng hindi kilalanin kung sino yung kanyang kalaban. Sino yung kanyang kalaban? Si Goliath. Ayan. Sino nga ba itong si Goliath? Ayan. Sabi po rito, isang pangunahing mandirigma, Pilisteo na humamon sa hukbo ng Diyos ang Israel. May taas na mahigit na 9 na talampakan, may konsaotang pandigma na tumitimbang ng 57 kilo.
Ang sabi po sa unang Samuel chapter 17 verses 5 hanggang 7, tanso ang kanyang helmet, gayon din ang kanyang kasuotang pandigma na tumitimbang ng 57 kilo. Tansuri ng nakabalot sa kanyang binti at hita, pati ang tabak na nakasakbat sa kanyang balikat. Ang hawakan ng sibat niya ay napakalaki at ang bakal naman na tulis nito ay tumitimbang ng 20 libra. Nasa unahan niya ang tagadala ng kanyang kalasag. Kung titingnan po natin na ang mga katangian po ni David at Goliath, sino po kaya ang lamang? Siyempre si Goliath. At sino po kaya ang dehado sa laban? Siyempre si David. Di ba? Halata naman na ang lamang ay si Goliath. Yan sa tangkad pa lang ni Goliath, tanong-talo na si David eh. Yan at talagang dehado itong si David. Ngunit ayon po sa wakas ng kwento, yan, ending na. Sino ang nanalo? Yan, galing ah. Yan, si David po ang nanalo. Ayan. Tama po, sa kabila po ng mga nakakabilib na katangian ni Goliath, si David ang nanalo sa laban. Ano po kaya ang dahilan o sikreto ni David kung bakit siya ang nanalo sa laban at hindi si Goliath? Sa umaga pong ito, ay meron po tayong 3 bagay na matututunan kung bakit napagtagumpayan ni David ang isang malaki at mahusay na mandirigmang gaya ni Goliath. How to conquer our Goliaths? Paano nga ba natin matatalo o mapagtatagumpayan ang mga Goliaths sa ating buhay gaya ni David? Una po ay focus on who God is. Yan po yung ating unang punto ngayong umaga. Yan. Sabi po sa 1 Samuel chapter 17 verse 45, sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ayon po sa bihasa sa Biblia, pinaniniwalaang si David ay nasa 12 hanggang 16 na taong gulang nang makalaban niya si Goliath. Biruin mo, 12 years old. Ayan, and nandun po sa range ng 12 to 16 years old. Biruin mo, tatalunin niya si Goliath. Yan, makikita natin sa mga talatang ito, sa halip na matakot si David, sa kalakihan ni Goliath, ang nakita ni David ay ang kalakihan ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi niya tiningnan si Goliath na malaki. Tiningnan niya ang kalakihan ng Diyos na kayang gawin sa kanyang buhay. David focused on God's power. Sa ating buhay, tiyak na mayroong mga Goliath. Amen po ba? Na nagiging hadlang upang makita natin ang kalakihan ng Diyos. Marami pong sumisimbolo. Ang Goliath na ito sa ating buhay, maaaring ito ay pinansyal na pangangailangan, sakit o karamdaman, kaabalahan sa sanlibutan, o kaya naman ito ay mga kasalanang hindi natin mabitaw-bitawan. Ngunit gaya ni David, ituon natin ang ating paningin sa kapangyarihan ng ating Diyos. Kapag ginawa natin ito, tiyak na magkakaroon tayo ng pag-asa at magpapanibagong lakas tayo. Katulad nga po ng sinasabi sa kasibihang ito, sabay-sabay nga po nating basahin, if you look at the world, you'll be distressed. If you look within, you'll be depressed. If you look at God, you'll be at rest. Kapag tumingin tayo sa paligid natin, sa mga tao, maging sa sarili natin, manghihina tayo. Ngunit kapag tayo ay tumingin sa Diyos, meron tayong kapayapaan at meron tayong kapanagatagan. Amen po ba? Amen. Yan. Bukod po kay Goliath, meron pang mahalagang tauhan. Siyempre, naano natin si David, si Goliath. Bigyan din natin ng eksena itong hari. Sino kaya itong haring na to? Si Haring Saul. Yan. Si Haring Saul po ay ang kasulukuyang hari ng Israel at pinuno ng kanilang hukbo ng panahong ito. Bukod pa kay Goliath, mayroon panahong ito. Yan, ito po si Haring Saul. Samantala, nang marinig ni Saul at ng mga Israelita ang hamon ni Goliath,
nang hina ang kanilang loob at sila'y natakot. Yan. Sabi po sa 1 Samuel chapter 17, verse 11, nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nang hina ang kanilang loob at sila'y natakot. Yan. Dahil lamang po sa isang hamon ng isang tao, nasiraan ng loob ang buong Israel. Bilang pinuno o leader, sino po rito leader? Wala pong leader ang SKSK? Ayan. Sino po ang leader dito? Ayan. Ba't di po kayo proud na maging leader ng SKSK? Ayan, di ba? Bilang pinuno po o leader, na tulad po ni Haring Saul, mahalaga na tayo ang unang kinakikitaan ng tapang. Kapag mayroong mga hamon o pagsubok na dumarating sa ating buhay, ito man ay sa ating ministry, trabaho o pamilya, napapansin niyo po ba na kapag nanghihina o walang direksyon ng isang leader, naapektuhan din ang kanyang mga pinamumunuan. Minsan, mas madaling makahawa ang takot kaysa sa lakas ng loob. Tingnan po natin ang paghahambing sa pagtingin ni Saul at David patungkol kay Goliath. Yan. Kung makikita po natin, yan, si Haring Saul ay nakabatay ayon sa paniniwala ng tao o human's perspective. Yan. Samantalang si David naman ay nakabatay naman sa paniniwala niya sa Diyos o yung tinatawag nating God's perspective. Yan. Sa human perspective po, yan, ito po yung tingin ni Haring Saul kay Goliath. Yan. Sabi niya, hindi mo kaya ang Pilisteyong iyan. Batang-bata ka pa. Samantalang siya ay isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. Yan po yung human's perspective. Yan po yung pagtingin ni Saul. Hindi mo kaya yan. Hindi mo matatalo si Goliath sapagkat siya'y malaki. Siya'y malakas. Talo ka. Pero ano po yung God's perspective? Ano po yung kaisipan ni David? Sabi niya rito, sino ba ang paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Makikita natin dito na itong si David, hindi ako natatakot sa iyo. Diba? Kasi yung nilalait mo ay Diyos na makapangyarihan at Diyos na malakas na kaya kang talunin. Yun yung kaisipan ni David. Magkaiba, di ba? Yung kaisipan ni Saul, human perspective. Yung kaisipan ni David, God's perspective. Ano pa po? Yan. Pangalawa po, yung pagtitiwala ni Saul ay nasa kanyang makasuotang pandigma at sandata. Diba? Itong si Haring Saul, nagsuot siya ng maraming burloloy sa katawan. Nag-helmet, nagsandata, nagdamit para malabanan si Goliath. Sabi niya, matatalo kita sa pamamagitan ng aking mga sandata. Pero ano po yung panlaban ni David? Sabi rito, si David ay lubos na nagtitiwala sa Diyos na kanyang tagapagligtas. Alam niya na ang Diyos ang tutulong sa kanya upang matalo si Goliath. Nakikita niyo po yung pagkakaiba ng human's perspective sa God's perspective. Pangatlo po, yan, mas nag-aalala si Saul tungkol sa kanyang sariling imahe. Yan. Iniingatan niya yung kanyang image. 'Di ba? Ay baka mamaya hindi na maniwala yung mga taong ito. 'Di ba? Ano po yung perspective po ni David? Mas pinapahalaga ni David ang karangalan ng Diyos kaysa sa kanyang sariling karangalan. 'Di ba? Makikita po natin na itong si David, gusto niyang talunin itong si Goliath dahil anong ginagawa ni Goliath? Nilalait niya ang Diyos ng Israel. 'Di ba? Makikita natin do, hindi gusto ni David na siya yung maparangalan. Ang gusto niya, ang Diyos ang maparangalan pag natalo niya si Goliath. Tayo po kaya sa buhay natin, nasaan po kaya tayo? Tayo po ba ay nasa human perspective o yung iniisip natin ay yung pansarili natin? O tayo ay nasa God's perspective, ang iniisip natin ay yung ikararangal ng ating Panginoon. Sana po bilang mga Kristiyano na nandito, lagi nating isipin, lahat ng ginagawa natin sa mundong ito ay makita yung karangalan ng Diyos at hindi po karangalan natin. Si David po, hindi niya tinitingnan yung sarili niya. Ang tinitingnan niya ay ang Diyos na buhay. Ganon din po sa ating buhay. Ganon din po mga youth. Hindi tayo nagpe-perform dito para maging sikat tayo.
makita yung natin, yung talent natin. Lagi nating isipin, lahat ng bagay na ginagawa natin dito ay sa ikararangal ng ating Diyos. Kasi kapag yung sarili natin, lagi nating binibida at hindi ang Diyos, babagsak tayo. Ayaw ng Panginoon ng ganon. Sana sa lahat ng ginagawa natin sa mundong ito, lalo na sa mga bagay na ginagawa natin sa ministry, ang laging maparangalan ay ang Diyos at hindi ang sarili. Sabi nga, paulit-ulit kong sinasabi, dapat ang glory kanino? Sa Diyos, hindi glory sa atin. Sapagkat tayo ay ginagamit lang ng Diyos sa ating ministeryo. Nakikita po ba natin ang pagkaiba ng kanilang pagtingin kay Goliath? Bilang pagpapaiksi po sa pagtingin ni Saul at David kay Goliath, inilarawan ko ito sa isang salita. Ayon sa perspective ni Saul, ang sabi po, ang laki niya. Hindi siya kayang talunin. Ano naman po yung perspective ni David? Ang laki niya. Tiyak na matatamaan ko siya. Di ba? Kita po natin, di ba? Na itong kay Saul, ang laki niya, hindi natin siya kayang talunin. Pero itong si David na napakaliit, napakaakabataan, ang laki niya. Pero tatamaan ko yan. Babagsak yan maya-maya. Di ba? Sapagkat alam niya na ang Diyos ang kikilos at tutulong sa kanya para matalo itong si Goliath. Sabi po, Saul had a form of religion, but he did not know its power. David had an intimate relationship with his God. He knew who God is and what He can do. Si Saul po ay mayroon lamang relihiyon, samantalang si David ay merong malalim na relasyon sa Diyos. Kaya't kilala niya kung sino at ano ang magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Sana po hindi natin, sa buhay po natin, hindi natin makita yung religion. Ang makita sa atin, relasyon. Dahil sa Panginoon walang religion. Ang meron ay relasyon natin sa Kanya. Hindi mahalaga ang relihiyon. Ang mahalaga ay yung relasyon natin sa ating Panginoon at kung gaano natin siya kakilala. Alam niyo po ba na marami sa atin dito ay katulad po ni Haring Saul? Alam nating may Diyos, ngunit hindi natin siya tunay na nakikilala. Maraming beses na ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa atin. Si Saul, ilang beses siyang nanalo, ilang beses na siyang niloob ng Diyos na manalo sa mga labanan. Minsan na niyang natalo ang mga Pilisteo, gayon pa man, nakalimutan ito ni Saul at mas napangunahan siya ng takot dahil lamang sa isang Pilisteo. Makikita po natin, itong si Saul, kung babasahin po natin yung first Samuel, napakaraming beses nang pinanalo ng Diyos itong si Saul. Pero hindi pa rin niya nakita yung kadakilaan ng Diyos. 'Di ba? Sabi po, David focused on God's glory, not on his own glory. Hindi nagboluntaryo si David na lumaban kay Goliath upang makilala siya o maging sikat siya sa Israel. Sa halip, ang nais ni David ay pawalang katotohanan ang panlalait ni Goliath sa kanyang Diyos. Gaya nga po ng sinabi ko sa kanina, hindi lumaban si David kay Goliath para maging sikat siya. Ang purpose niya para labanin si Goliath ay pawalang katotohanan ang panlalait ni Goliath sa kanyang Diyos. Kasi makikita natin na itong si Goliath, nilalait niya na ang Diyos eh. At doon nakikita natin na nasasaktan itong si David habang sinasabi yon ni Goliath. Si David ay may pakialam sa karangalan ng Diyos. Tayo po ba ay may pakialam sa karangalan ng Diyos? Mukhang wala pong sumagot eh. Yan, ulitin ko po ang tanong. Tayo po ba ay may pakialam sa karangalan ng Diyos? Amen. Sana po meron talaga. Ayan. Noong narinig niyang hinahamak si Goliath, ang kanyang Diyos, ang Diyos ng Israel, hindi siya nagdalawang isip na labanan si Goliath upang ipakita na buhay at dakila ang Diyos niya. Balikan po natin muli ang ating unang punto. Paano nga po ba natin matatalo o mapagtatagumpayan ang mga Goliath sa ating buhay gaya ni David? Ano po yung una? Focus on who God is. Second po, I fight with courage. Ayan, harapin natin ang ating mga Goliath
ng buong tapang. Yan. Sabi po sa 1 Samuel chapter 23, verse 24, yan, samantalang sila'y nag-uusap, tumayo na naman si Goliath sa unahan ng mga Pilisteo at muling hinamon ng mga Israelita. Narinig ito ni David. Nang makita si Goliath, ang mga Israelita ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot. Sinabi nila, tingnan niyo siya, pakinggan ninyo ang kanyang hamon sa Israel. Sino mang makapatay sa kanya ay gagantimpalaan ng hari. Bibigyan ng kayamanan, ipakakasal sa prinsesa, at ang buong sambahayan ng kanyang ama ay hindi pagbabayarin ng buwis. Buruin mo po yun, no? Kung kayo po kaya, nasa panahong ito, na pag natalo si Goliath, ito yung bibigay sa inyo. Bibigyan kayo ng kayamanan. Yan, ipapakasal sa prinsesa. Yan, at ang buong sambahayan niya ay hindi na pagbabayarin ng buwis. Magbobolan tayo po kayang labanan si Goliath? Oo, syempre. Ano yun, kayamanan yun, bakit hindi? Di ba? Yan. Tinanong ni David sa mga katabi niya, ano raw ang gantimpala sa sino mang makapapatay sa Pilisteyong iyan at makakapag-alis ng kahihiyan sa Israel? At sino ba ang paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Makikita po natin na itong si David ay maghahatid lamang dapat ng pagkain ng kanyang mga kuya na nandoon sa labanan. Pero inyo po, 40 araw, umaga, hapon, ang hinahamon ni Goliath ang mga Israelita. Ngunit wala ni isa man ang naglakas ng loob na labanan siya. Piruin mo, di ba? Umaga't hapon, 40 days nang etong si Goliath. O, sino lalaban dyan? Wala man lang lumaban. Natatakot sila kasi sa sobrang laki ni Goliath. Ayon nga po, sa nabasa ko, yan, meron daw pong dalawang ibig sabihin ang takot o fear. Ano po yung una? Forget everything and run. Pangalawa po, face everything and rise. Alin po kaya kayo sa dalawang yan? Yan. Ay, hindi ko alam eh. Parang doon ako sa forget everything and run, takbo. Yan. O, nandun tayo sa face everything and rise. Sana po, nandito tayo sa face everything and rise. Diba? Harapin natin. Diba? At tayo ay tumindig. Diba? Ganyan po yung pagsubok sa buhay po natin. Minsan akala natin na lugmok na tayo sa buhay. Pero lagi nating iisipin, lahat ng bagay ay kaya nating lagpasan sa tulong ng ating Panginoon. Sabi nga, wag nating problemahin ang problema. Hayaan mo ang problema ang mamoblema sa'yo. Diba? Bakit? Kasi ang problema, hindi naman nawawala yan Lagi ang nandyan. Hayaan mo ang problema, mamoblema sa'yo. Matatapos din yan at mapapagod din yan. Diba? Lagi nating iisipin na ang fear po ay harapin natin at tayo ay bumangon. Yan. Katulad nga po ng binanggit ko kanina, nang marinig ni David na nilalait ni Goliath ang Diyos ng Israel, hindi takot ang naghari sa kanya. Sa halip, ang naghari sa kanya ay ang pagnanais na ipagtanggol ng Diyos. Gusto niyang patunayan sa mga Israelita at mga Pilisteo na makapangyarihan ang Diyos ng Israel. Tandaan po natin na sa bawat pagsubok o hindi inaasahang pangyayari ay isang oportunidad upang tayo ay magtiwala sa Diyos. Yan, sabi po, yun nga po, bawat pagsubok o hindi inaasang pangyayari ay isang oportunidad upang tayo ay magtiwala sa Diyos. Sabi po sa 1 Samuel chapter 17 verse 32, pagdating ni David, sinabi niya kay Saul, wala po ni isa man sa atin ang dapat na panghinaan ng loob dahil lang sa Pilisteyong iyon. Ako na po ang inyong lingkod ang makikipaglaban sa kanya. Ang tapang ni David, no? Diba? Walang lalaban. Ako na lang po ang lalaban. Diba? Pakisabi nga po sa iyong katabi, huwag kang panghinaan ng loob. Yan. Yan. Baka mamaya meron diyang may problema, no? Huwag kang panghinaan loob. Yan. Lakasan mo yung loob mo. Yan. Napakahalaga rin po na kapag tayo po ay humaharap sa mga Goliath ng ating buhay, alalahanin natin ang katapatan ng Diyos sa atin. Remember,
God's faithfulness in your life. Nang humarap si David kay Saul, para hikayatin na siya na lamang ang ipadala upang labanan si Goliath, binanggit ni David ang pagliligtas sa kanya ng Diyos bilang pastol ng mga tupa. Yan. Sabi po sa 1 Samuel chapter 17 verse 34 hanggang 35, ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa kapag hinarap ako ng leon o ng oso. Hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Pelisteyong iyon. Sapagkat ang nilalait niya, ang hukbo ng Diyos na buhay, idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Pelisteyong iyon. Tandaan po natin, ang mga karanasan natin ay may malaking bahagi upang mangyari ang magandang layunin ng Diyos para sa atin. Marahil po sa ngayon, nahihirapan ka sa buhay. Napapagod ka sa iyong pag-aaral o sa pagtatrabaho. Nagtitiis ka ng maraming pagsubok. Ang lahat ng ito ay may kabuluhan kung ipagkakatiwala natin ito sa Diyos, gaya ng ginawa ni David. Tulad nga po ng sinasabi sa Santiago chapter 1 verse 2 and 3, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Yan. Sino po rito kapag may pagsubok, masaya? Masaya po. Hindi naman kayo nasasabihan na meron ng hindi naman, no? 'Di ba? Sabi po rito, dapat daw po kapag tayo ay nasa punto na tayo ay nakakaranas ng pagsubok, ano daw ang sabi? Magalak tayo. Ayan. Bakit daw tayo kailangan maging magalak? Sapagkat ito ay upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya. 'Di ba? Sabi ko nga sa mga last message natin, kapag may pagsubok, kapag may bayarin, mga due date. Ayan, si Judith, 'di ba? Sino una nating tinatawag? Ang Diyos. Lord, wala akong ibabayad ng kuryente. Lord, wala akong ibabayad ng tubig. Lord, walang baon yung anak ko. 'Di ba? Sana po maging ganun yung gawain natin. Natawagin natin ng Diyos. Laging siya yung unahin natin sa oras ng pagsubok sapagkat siya lamang ang makakatulong sa atin. Dapat nating malaman na hindi tayo magkakaroon ng tapang kung hindi natin didisiplinahin ang sarili natin na magkaroon nito. Paano nga ba tayo lalaban ng buong tapang sa mga gulayat ng ating buhay? Siyempre, ang kailangan, handa tayo at dapat meron tayong sandata upang talunin ang kalaban. Bukod sa tirador at 5 makikinis na bato, ano ang naging pinakamahusay na sandata na meron si David? Ano po? Walang iba kundi mismo ang Diyos. Biruin mo, tirador at 5 pirasong bato lang yung kaya niya. Pero alam niya na ang Diyos ang tutulong sa kanya. Sabi po sa 1 Samuel chapter 17 verse 47, at makikita ng lahat ng narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Ang Diyos po ay merong binigay sa ating makapangyarihang sandata. Na ito po ay mabasa natin sa Ephesians chapter 6, verse 13 hanggang 17. Yan. Sabayan nyo nga po ako sa pagbasa. Verse 13, kaya't sa Diyos. Sa gayon, ng pakikipaglaban, matatag pa rin kayong nakatayo. Verse 14, kaya't at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran, isuot ninyo. Verse 16, lagi ninyong na nagliliyab ng palaso ng diablo. Isuot ninyo. Walang iba kundi
ang salita ng Diyos. Paano nga ba natin matatalo o mapagtatagumpayan ang mga Goliath sa ating buhay gaya ni David? Ano po yung una? Focus on who God is. Pangalawa po, fight with courage. Pangatlo po at panghuli, ay salamat, tapos na. Yan. Faith in God makes the impossible. Yan. Sabi po sa 1 Samuel chapter 17 verse 48 hanggang 49, nagpatuloy sa paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath. Hinugot ang tabak ni Goliath mula sa suksukan nito at pinugutan ng ulo. Nang makita ng mga Pilisteo na patay na ang kanilang pangunahing mandirigma, sila'y nagtakbuhan. Dahil po sa ginawa ni David, nabaligtad po ang sitwasyon. Ang mga Pilisteo na ang nagtakbuhan dahil sa takot. Pagkatapos ito, nagkaroong muli ng tapang ang mga Israelita, hinabol nila ang mga Pilisteo at pinatay. Sa tingin niyo po ba, sa pamamagitan lamang ng isang bato ay kayang mapatumba ni David si Goliath? Sa tingin niyo po, imposible po na mangyari iyon, di ba? Kasi isang bato lang, napakalaki ng Goliath. Ngunit dahil nananampalataya si David sa Diyos, na pagbagsak niya si Goliath. Hindi po si David o ang tirador at bato niya ang napagbagsak kay Goliath. Ang Diyos po mismo ang nagpabagsak kay Goliath sa pamamagitan ng pananampalataya ni David. Ang sabi nga po sa Hebreo chapter 11 verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil po sa pananampalataya, nakuha ni David ang kanyang gantimpala. Natalo niya si Goliath. Nang araw ring iyon, nagwagi ang buong Israel laban sa mga Pilisteo. Gaya nga rin po ng sinasabi ni James Hudson Taylor, kilalang Kristiyanong misyonaryo sa China noong 1850s. Sabay-sabay nga po nating basahin, all God's giants have been weak men who did great things for God because they reckoned on God being with them. Ayon po kay James Hudson Taylor, lahat po ng higante o matagumpay na lingkod ng Diyos ay mga mahihina o ordinaryong tao na gumawa ng mga dakilang bagay para sa Diyos. Dahil umaasa sila, nakasama nila ang Diyos. Mula sa pagiging ordinaryong pastol at manunugtog, itinaas ng Diyos si David bilang pinakamahusay na mandirigma ng buong Israel. Gaya rin po ng kwento ng isang sikat na tightrope walker na si Charles Blondin, mapupulutan din po natin ito ng aral patungkol sa pananampalataya. Yan. Si Charles Blondin ay isang sikat na French tightrope walker. Naging kilala siya nang matawid niya ang Niagara Falls na may habang 11,000 talampakan nang walang kahit anong harness. Naglakad siya sa ibabaw ng talon ng ilang beses. Bawat pagkakataon ay iba't ibang mapang-ahas na gawa. Minsan, nakasakay siya sa isang bisikleta. Ayan na makikita po natin sa picture. Ayan. At minsan naman ay nakapiring. Isang beses, nagdala pa siya ng kalan at nagluto ng omelette sa gitna ng lubid. Kaya po kayo, sino may kaya niyan? Parang hirap, no? Magluluto ka ng omelette dun sa lubid. Di ba? Yan po yung mga ginawa ni Charles. Yan, manghang-mangha at tuwang-tuwa ang mga tao sa magkabilang pangpang ng talon habang pinapanood siya.
Isa pa sa mga mapanganib na ginawa ni Blandin ay ang pagtawid niya sa lubid habang itintulak ang kariton na may lamang mga patatas. Napakagrabe naman ito, no? Yan. Minsan humiling siya ng partisipasyon sa mga nanonood. Tinanong niya ang mga manonood, naniniwala ba kayong kaya kong itawid ang isang tao sa lubid na ito habang nakasakay siya sa kariton na ito? Kung kayo po yung tatanungin, naniniwala ba kayo na kayang itawid ni Blandin yung tao na nakasakay sa kariton? Sa sobrang dami niyang ginawa, di pa ba tayo maniniwala doon? Di ba? Ang mga tao ay masidlang sumigaw, oo, ikaw ang pinakamagaling na naglalakad sa lubid sa buong mundo. Naniniwala kami. Oo, sabi ni Blandin. Sino ang gustong sumakay sa kariton? Sino gusto sumakay sa kariton? Yan. Kung kayo po ba ang tatanungin ni Blandin, magboboluntaryo po ba kayo na sumakay sa kariton? Ayoko, baka mahulog ako. Di ba? Ayaw natin. Di ba? Ayon po sa kwento ni Blandin, wala ni isan man sa mga naniniwala sa kanya ang nagboluntaryo na gumawa ng kanyang kahilingan. Ang natatanging kwento pong ito ay naglalarawan ng tunay na kahulugan ng pananampalataya. Pinanood ng mga tao ang delikadong gawain ni Charles Blandin. Sinabi nilang naniniwala sila sa kanya, ngunit ang kanilang mga aksyon ay hindi nagpapatunay na talagang hindi sila naniniwala. Tulad din po natin sa ating buhay. Marami ng himala at kabutihang ginawa ang Diyos sa atin. Ngunit minsan nag-aalinlangan pa rin tayo sa Kanya tulad ng mga Israelita sa pagharap kay Goliath. Ano nga po ulit ang tatlong paraan kung paano tayo matatalo o mapagtatagumpayan ang mga Goliath sa ating buhay gaya ni David? Ano po yung una? Focus. Pangalawa po, fight. Pangatlo po, faith in God makes the impossible. Bago po tayo patuloy na magpatapos sa aking mensahe, nais ko pong panoorin at pakinggan natin ang tulang ito. Tapos na. Hindi mo na kailangan pang lumaban. Dahil sa totoo lang, huli ng lahat. Kapatid, nagkakamali ka kung iniisip mong may pag-asa. Sa puso mong nilikha ng pagdududa, huwag mo nang hayaang manaig ang pag-ibig dahil kasinungalingan lamang yun. Higit ang kasamaan kaysa sa kabutihan ng puso, kaya't ibasura mo na ang paniniwalang ang Diyos ay may plano para sa mundo dahil alam nating ikaw ang isa sa kanyang pinakamatinding pagkakamali na ang mga panlalait ng kaaway ay tunay na mas dapat pakinggan. Tandaan ang mga sinabi ng Diyos ay ang balita na puro lamang kabulaanan. Huwag kang maniwala sa salita dahil ang mundo ay may ibang mensahe. Totoo ang sinasabi nila. Hindi ka niya mahal. Maniwala ka sa mundo. Huwag mong hayaang mabulag ka sa kasinungalingan, kaibigan. Hindi ka nabubuhay dahil sa pag-ibig. Ang lahat ng meron ka ngayon ay bunga lamang ng iyong mga desisyon. Hindi totoong ang tagumpay mo ay dahil sa sakripisyo niya, dahil sa mga sugat niya, dahil sa paghihirap niya. Tapos na ang usapan. Huwag na nating lokohin mga sarili natin. Ito mga pinaglalaban ko dati pero biglang bumaliktad ang lahat. Nang maintindihan ko ito. Namatay, nabuhay siya para sa akin. Yan. Kung sa oras po na ito ay napupuno ka ng mga negatibong kaisipan dahil sa mga Goliath sa iyong buhay,
Lakasan mo ang iyong loob, tibayan mo ang iyong pananampalataya, sapagkat ito ang ginawa ng Diyos para sa atin. Namatay at nabuhay siya. Nang naintindihan ko ito, biglang bumaliktad ang lahat. Ito, ang mga pinaglalaban ko dati, pero huwag na nating lokohin ang mga sarili natin. Tapos na ang usapan. Dahil sa paghihirap niya, dahil sa mga sugat niya, dahil sa mga sakripisyo niya, hindi totoo ang tagumpay mo, ay bunga lamang ng iyong mga desisyon. Ang lahat ng meron ka ngayon ay dahil sa pag-ibig. Kaibigan, hindi ka nabubuhay sa kasinungalingan. Huwag mong hayaang mabulag ka sa mundo. Maniwala ka. Mahal ka niya. Hindi totoong sinasabi nila. Dahil ang mundo ay may ibang mensahe. Huwag kang maniwala sa salita na puro lamang kabulaanan. Tandaang ang mga sinabi ng Diyos ay ang balita na mas dapat pakinggan. Tunay na ang mga panlalait ng kaaway ay pagkakamali. Ikaw ang isa sa kanyang pinakamatinding plano para sa mundo dahil alam natin ang Diyos ay may puso. Kaya ipasura mo na ang paniniwalang higit ang kasamaan kaysa sa kabutihan ng pag-ibig dahil kasinungalingan lamang yan. Huwag mo nang hayaang manaig ang nilikha ng pagdududa sa puso mong may pag-asa. Kapatid, nagkakamali ka kung iniisip mong huli na ang lahat. Dahil sa totoo lang, hindi mo na kailangan pang lumaban. Tapos na. Ayan. Ang napakinggan po natin at napanood po natin na video ay halimbawa po ng tinatawag na reverse poetry. Sa una po, puro mga negatibo. Ganon din yung narinig ni David. Panlalait. Hindi ka mahal ng Diyos. Wala kang magagawa. Pero nung binaliktad po yung tula, ang totoong mensahe ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. At tutulungan tayo ng Diyos na labanan ang mga gulayat ng ating buhay. Ang Diyos ay ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Bakit hindi niya tayo kayang tulungan sa mga problema, sa mga pagsubok na harapin natin? Huwag nating tingnan ang Goliath, huwag nating tingnan ang mga problema na kasing laki ni Goliath. Ang tingnan natin ang kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang tayong tulungan sa lahat ng ating nararanasan. Mga kabataan, at sa lahat ng narito ngayon, katulad po ng tema natin ngayong buwan na Here I Am, Send Me. Si David, sa kabila ng mga negatibong narinig niya, ang mga panlalait ni Goliath sa kanyang Diyos, ang panghihina ng loob ng kapwa niya mga Israelita, hindi siya natakot at nagpadaig sa mga ito. Sa halip, siya ay humakbang sa kanyang pananampalataya at sinabing, ako na po na inyong lingkod ang makikipaglaban sa kanya. Siya mismo ang nagkusa upang labanan si Goliath. Dalangin ko po na bawat isa sa atin ay magkaroon din ng pananampalatayang tulad ni David upang mapagtagumpayan din ang mga Goliath sa ating buhay. Gaya po ng pagpili kay David, siya ay ginamit ng Diyos upang iligtas ang mga Israelita. Gayon din naman, tayo ay pinili ng Diyos bilang instrumento niya upang ang mga mahal natin sa buhay ay maligtas at magkaroon ng relasyon sa Kanya. Nais ko rin pong iwan sa inyong lahat ang mga salita ng Diyos na ito. Anuman ang inyong edad, nawa ito ay mangusap sa inyong mga puso. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay, magalak ka sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo. Ngunit tandaan mo ang lahat ng ito'y iyong ipagsusulit sa Diyos. Huwag mong hayaan na hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip,
Sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Alam niyo po ba kung sino ang totoong pag-asa ng bayan? Ang kabataang may Kristo sa puso, ang tunay na pag-asa ng bayan. Nawa mga kabataan, kayo ay maging matapang na lingkod ni Kristo. Hindi agad sumusuko sa laban. Gayon din po sa bawat isang narito. Lakasan po natin ang ating loob at tayo ay laging manampalataya sa Diyos upang tayo'y maging matagumpay. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe na aming narinig. Nawa, Panginoon, na tulungan niyo po kami na maging katulad ni David. Anumang pagsubok, anumang problema ang dumating sa aming buhay, tulungan niyo po kami na patuloy na ikaw ang aming panghawakan. Patuloy na manampalataya kami na kaya mo kaming tulungan sa lahat ng nararanasan sa aming buhay, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo po ang iyong salita. Nawa, Panginoon, ang mga mensahe na aming narinig ngayong umaga ay patuloy na tumimo po sa aming mga puso at patuloy na mai-apply namin sa aming mga buhay. Sa iyo po namin pinagkakatiwala at ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.